Good morning, FCF. I thank the Lord for this time that He has given us. Even through online worship, we are able to come together as a family of God, worshiping Him and giving Him all the glory that is due His name. I would like to share with you yung pong nangyari sa aming pamilya. Brief lang po ito, but I would like to share with you as we go into silent meditation na isipin po natin kung gaano kabuti ang Panginoon sa ating mga buhay sa pagkakataong ito. It's more than a year na ng COVID-19, itong pandemic na to. And I thank the Lord for sustaining us and helping all of us na to get through this. He is the only one who can see us through this situation. And He did, and indeed He did that for our family. And I just want to give all the praises to our Lord, our God. He is really the mighty one. Kami pong buong pamilya ay na-expose sa COVID-19 because si Alfred po ay he tested positive dun sa virus, but I just wanna give thanks to our God for sparing Alfonso, me, and Elena, yung kasama po namin dito sa bahay. Lahat po kaming tatlo, we tested negative sa COVID-19. Si Alfred lang po ang naapektuhan. And I thank the Lord pa rin dahil He was restored into good health. Nito lang pong nakaraang 3 linggo sa pamilya po namin. And I thank the Lord for all those people na nasabihan po namin, na nagpray po para sa amin. And indeed, the Lord answered our prayers. Totoo po yan na ang prayers lang po talaga ang tulong sa atin sa panahong ito. Marami pong mga methods na pwedeng gawin, mga medicine na pwedeng inumin, pero it is the Lord who really protected us and kept us safe, especially for Alfonso. Nasa Diyos po talaga ang pag-asa natin sa sitwasyon na to. And as we go into silent meditation, yun po ang isipin natin kung gaano ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Hindi man natin nakikita kung ano yung ginagawa niya, but ang ating pananampalataya sa Kanya ang magpapatibay sa ating lahat at ang magbibigay sa atin ng kalakasan upang magpatuloy sa ating Panginoon no matter kung ano man pong sitwasyon ninyo sa buhay. Alam ko po maraming nahihirapan sa work, mga nawalan ng trabaho, mga hindi makabalik sa normal nilang mga ginagawa. Sa eskwelahan, ang hirap i-manage ng mga bata sa online classes. Pero I just want to thank the Lord for the life that He has given us at ang kalakasan na ipinagkaloob niya sa atin. Yan po ang ating isipin kung gaano kabait ang ating Panginoon. Tayo po ay sumandaling manahimik at i-focus po natin ang ating mga atensyon at ibigay po natin, i-surrender po natin sa ating Panginoon ang lahat po ng sitwasyon sa ating buhay dahil siya lamang po ang tanging makakasagot at makakatulong sa lahat ng ating mga problema at
pinagdadaanan. Let us focus our attention to our God as we read Psalm 93. The Lord reigns. He is robed in majesty. The Lord is robed in majesty and armed with strength. Indeed, the Lord is established firm and secure. Your throne was established long ago. You are from all eternity. The seas have lifted up, Lord. The seas have lifted up their voice. The seas have lifted up their pounding waves. Mightier than the thunder of the great waters, mightier than the breakers of the sea. The Lord on high is mighty. Your statutes, Lord, stand firm. Holiness adorns your house for endless days. Thanks be to God for the reading of His Word. Amen. Tayo pong lahat ay yumuko para po sa ating pambungad na panalangin. Dear God in heaven, Almighty God, we come before your presence with all of our hearts. We come to you as we are. Wala po kaming maitatago sa inyo, Panginoon Diyos. Wala po kaming maikukubli. Alam niyo po ang laman ng aming mga puso at isipan. Kaya po, Panginoon, sa paglapit namin ito, humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang at pagkakasala, Panginoon. Dakilang Diyos, napakabuti niyo po. Because of your mercy, we can come to your presence. Kami po ay hindi karapat-dapat. Alam po namin, Panginoon, na kami ay mga makasalanan. Pero, Panginoon, because of your Son, Jesus Christ, who died on the cross for our sins, we are forgiven. And Lord God, we come in confidence that we are forgiven, Lord. Lord, we would like to come before you and lay before your throne all of the burdens in our hearts, all of the aspects in our lives. We surrender them to you. Our families, our work, our school life, our situation, anuman po ito, ang aming mga kalusugan, Panginoon, ang aming mga kalakasan. Ibinibigay namin ito lahat sa iyo. Ang aming pong gobyerno, ang aming pong community, ang aming church especially, Lord. Especially yung pong mga members ng Family Christian Fellowship. Hindi ko man po alam ang sitwasyon ng bawat isa, pero kayo, Panginoon, ang nakakaalam ng lahat ng ito. Even, you know each and every one of us by name. You know the numbers of our hairs. Kaya, Panginoon, we trust in you and help us, Lord, to increase our faith and continue to come before your presence and just lay before your throne all of that is bothering us, O Lord. We know, Lord, in your perfect timing, you will answer our prayers. Kayo lamang, Panginoon, ang maaasahan namin. Kung kami mo po ay may kalungkutan, kayo po ang magpasaya sa amin. Kung kami man po ay may mga problemang dinadala, alam po namin ang kasagutan ay nasa inyo. Kung kami man po ay may mga pasasalamat, ito po ay inaalay namin sa inyo ng buong puso at kagalakan, Panginoon. Salamat sa inyong kabutihan, sa inyong mga pagpapala. Ibinabalik po namin ang lahat sa inyo, Panginoon Diyos. Nawa po dinggin niyo ang aming mga panalangin, ang aming mga pagkanta, ang aming pong mga pagbasa ng inyong mga salita. Kayo po sana ay malugod. May we find favor in your presence, dear God. Kami po na inyong mga anak ay nagsusumamo at lumalapit ng may kababaang loob. Dahil, Panginoon, gusto naming
makasumpong ng inyong presensya, maramdaman ang paggabay mo sa aming lahat. Di man po namin nakikita, but Lord, we believe and we trust in your mighty power that all of the situations in our lives, in our community, in our country will be answered in your perfect timing, O Lord, especially this COVID-19. Those who are well, continue to keep them safe. Those who are sick, please heal them, Lord, because we know your healing power is upon us. By the blood of Jesus, cover us, O Lord, and keep us protected, dear God. Help our government, help our community, our barangay captains. Tulungan niyo po silang masolusyonan ang mga pangangailangan po ng mga kababayan. Salamat, Panginoon, at kami po ay nagkakaroon ng bayanihan ng mga Pilipino para matulungan ang mga kapwa namin. Panginoong Diyos, itinataas po namin sa inyo ang every part of our worship service. Nawa, Panginoon, ikaw ay malugod sa pagbasa at pagbibigay ng mensahe ni Pastor George. Nawa, Panginoon, ikaw ay maaliw at matuwa sa aming mga pag-awit sa inyo, Panginoon Diyos. Nanggagaling po ito sa aming mga puso, Panginoon. Huwag po sana kayong magsawa na dinggin ang aming mga panalangin because, Lord, naniniwala po kami sa inyo na kayo, Panginoon, ang bigger than any situation. Because you are the Almighty God, the Sovereign God who is in control of everything. We place in your hands our situation. We place in your hands our lives. We trust in you, O Lord, that you have heard our prayers from the bottom of our hearts, dear God. May you be blessed as we come before you as a family, as a church this morning. And all of this we just lift up to your name, our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Good morning, FCF. Inaanyahan ko po ang bawat isa ngayong umaga na magbigay ng papurit pagsamba sa ating Panginoon. Awitan natin siya. Atahin po natin ang Shepherd of My Soul. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made a choice to listen for your voice. Wherever you may lead, I will go. In a quiet pasture or by a gentle stream, the shepherd of my soul is on my side. Should I face a mighty mountain or a valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my guide. Shepherd of my soul. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made a choice to listen for your voice. Wherever you may lead, I will go. Being in a quiet pasture by a gentle stream, the shepherd of my soul is on my side. Should I face a mighty mountain or a valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my guide. Being in a quiet pasture. Being in a quiet pasture or by a gentle stream, the shepherd of my soul is on my side. Should I face a
po, Panginoon, ang manguna Panginoon sa umagang ito. This all we pray in Jesus' name. Amen. Para po sa ating scripture reading, ito po ay matatagpuan sa Joshua chapter 22. Babasahin ko po ito sa New International Version. Eastern tribes return home. Then Joshua summoned the Reubenites, the Gadites, and the half-tribe of Manasseh, and said to them, You have done all that Moses, the servant of the Lord, commanded, and you have obeyed me in everything I commanded. For a long time now, to this very day, you have not deserted your fellow Israelites, but have carried out the mission the Lord your God gave you. Now that the Lord your God has given them rest as he promised, return to your homes in the land that Moses, the servant of the Lord, gave you on the other side of the Jordan. But be very careful to keep the commandment and the law that Moses, the servant of the Lord, gave you, to love the Lord your God, to walk in obedience to him, to keep his commands, to hold fast to him, and to serve him with all your heart and with all your soul. Then Joshua blessed them and sent them away, and they went to their homes. To the half-tribe of Manasseh, Moses had given land in Bashan, and to the other half of the tribe of Joshua gave land on the west side of the Jordan, along with their fellow Israelites. When Joshua sent them home, he blessed them, saying, Return to your homes with your great wealth, with large herds of livestock, with silver, gold, bronze, and iron, and a great quantity of clothing, and divide the plunder from your enemies with your fellow Israelites. So the Reubenites, the Gadites, and the half-tribe of Manasseh left the Israelites at Shiloh in Canaan to return to Gilead, their own land which they had acquired in accordance with the command of the Lord through Moses. When they came to Geliloth, near the Jordan in the land of Canaan, the Reubenites, the Gadites, and the half-tribe of Manasseh built an imposing altar there by the Jordan. And when the Israelites heard that they had built the altar on the border of Canaan at Geliloth near the Jordan on the Israelite side, the whole assembly of Israel gathered at Shiloh to go to war against them. So the Israelites sent Phinehas, son of Eleazar, the priest, to the land of Gilead, to Reuben, Gad, and the half-tribe of Manasseh. With him they sent 10 of the chief men, one from each of the tribes of Israel, each the head of a family division among the Israelite clans. When they went to Gilead, to Reuben, Gad, and half-tribe of Manasseh, they said to them, The whole assembly of the Lord says, How could you break faith with the God of Israel like this? How could you turn away from the Lord and build yourselves an altar in rebellion against him now? Was not the sin of Peor enough for us? Up to this very day we have not cleansed ourselves from that sin, even though a plague fell on the community of the Lord. And are you now turning away from the Lord? If you rebel against the Lord today, tomorrow he will be angry with the whole community of Israel. If the land you possess is defiled, come over to the Lord's land, where the Lord's tabernacle stands, and share the land with us. But do not rebel against the Lord or against us by building an altar for yourselves, other than the altar of the Lord our God. When Achan, son of Zerah, was unfaithful in regard to the devoted things, did not wrath come on the whole community of Israel? He was not the only one who died for his sin. Then Reuben, Gad, and the half-tribe of Manasseh replied to the heads of the clans of Israel, The mighty one, God the Lord, the mighty one, God the Lord, he knows. And let Israel know, if this has been in rebellion or disobedience to the Lord, do not spare us this day. If we have built our own altar to turn away from the Lord and to offer burnt offerings and grain offerings, or to sacrifice fellowship offerings on it, may the Lord himself call us to account. No, we did it for fear that someday your descendants might say to ours,
What do you have to do with the Lord, the God of Israel? The Lord has made the Jordan a boundary between us and you Reubenites and Gadites. You have no share in the Lord. So your descendants might cause ours to stop fearing the Lord. That is why we said, let us get ready and build an altar, but not for burnt offerings or sacrifices. On the contrary, it is to be a witness between us and you and the generations to follow, that we will worship the Lord as His sanctuary with our burnt offerings, sacrifices, and fellow offerings. Then in the future, your descendants will not be able to say to ours, you have no share in the Lord. And we said, if they ever say this to us or to our descendants, we will answer, look at the replica of the Lord's altar, which our ancestors built, not for burnt offerings and sacrifices, but as witness between us and you. Verse 29, far be it from us to rebel against the Lord and turn away from Him today by building an altar for burnt offerings, grain offerings, and sacrifices, other than the altar of the Lord our God that stands before His tabernacle. When Phinehas, the priest, and the leaders of the community, the heads of the clans of the Israelites, heard what Reuben, Gad, and Manasseh had to say, they were pleased. And Phinehas, son of Eleazar, the priest, said to Reuben, Gad, and Manasseh, today we know that the Lord is with us, because you have not been unfaithful to the Lord in this matter. Now you have rescued the Israelites from the Lord's hand. Then Phinehas, son of Eleazar, the priest, and the leaders returned to Canaan from their meeting with Reubenites and the Gadites in Gilead and reported to the Israelites. They were glad to hear the report and praised God. And they talked no more about going to war against them to devastate the country where the Reubenites and the Gadites lived. And the Reubenites and the Gadites gave the altar this name, a witness between us, the Lord is God. Thanks be to God for the reading of His word. Amen. Gandang umaga mga kaibigan at mga kapatid. Nasa buwan na tayo ng Mayo, unang linggo ng Mayo. So patuloy tayo sa ating pagtalakay sa aklat ni Josue. At ngayong umaga ay titingnan natin ang Joshua 22. Ang hindi pagkaunawaan ay madalas maging sanhi ng hidwaan o conflict sa mga mag-asawa o sa mga magkaibigan o kahit na sa loob ng simbahan. May mga nasabi tayo or may mga aksyon na ginawa na misinterpret at ito ay naging sanhi ng hindi pagkaunawaan. Or ito ay maaaring maging dahil sa isang bulong-bulungan. May narinig tayo at ina-assume natin na totoo yung narinig natin. Ito ang nangyari dito sa Joshua 22. At yung kanilang hindi pagkaunawaan ay dahilan sa pag-uwi ng Eastern tribes, yung mga 2.5 mga tribo na nakatira doon sa eastern side ng Jordan. So doon sila sa silangan at dumating ang panahon na sila ay pauwi na dahil tapos na ang gyera at balik na sila sa kanilang mga lupain. At dito makikita natin na ang teritoryo ng mga tribo or lipi sa eastern side ay ito, si Gad, si Reuben, at saka kalahating tribo
ni Manasa. Tapos doon sa western side sa kanluran ay yung siyam at kalahating tribo. Doon ang kanilang mga lupain, ang kanilang mana. So anong matutunan natin dito sa kwentong ito tungkol sa pag-uwi ng mga taga-silangan sa kanilang lupain? So dito sa verses 1 to 8, mababasa nga natin na ang mga lipi na taga-silangan ay bumalik sa kanilang lupain. Nung buhay pa si Moses ay nagsabi siya sa mga taga-Israelites na ang request ng 2.5 tribo na ito or liping ito na tumira doon sa kabilang panig ng Jordan, doon sa eastern side. At pumayag si Moises, pero sa kondisyon na sila ay sumama, ang mga kalalakihan nila ng 2.5 liping ito, ay sumama doon sa pagtawid sa Jordan at tumulong sa pagpaalis ng mga nakatira doon sa lupain ng Palestine. Mababasa natin ito sa mga bilang, Numbers 32. So pagkatapos ng 7 taon, ay halos na aligiran o halos na angkin na nila ang mga lupain nila sa Palestine at ang mga 9.5 lipi ay natanggap na nila ang kanilang mga mana. So sa puntong ito ay handa na ang Eastern tribes na bumalik sa kanilang mga pamilya, iniwan nila ang kanilang mga pamilya para sumama doon sa mga kapatid nila na magpaalis ng mga nakatira sa western side ng Jordan. So medyo madamdamin ang pagkakatagpong ito dahil magpaalam na sila sa mga kapatid nila kung saan 7 taon sila nagkasama. Mga comrade in arms at marami silang pinagsamahan kaya medyo madamdamin itong pagkatagpo na ito dahil sila ay magpaalam na at bumalik na sa kanilang lugar. At dito nga mababasa natin sa umpisa ng Joshua 22 na tinawag sila ni Joshua at 3 bagay ang kanyang ginawa sa pagpatawag niya ng mga Eastern tribes. Una ay kinumen or pinuri niya ang mga kalalakihan na ito sapagkat sinabi niya dito sa verse 2 na inyong iningatan ang lahat ng inuutos ni Moises na lingkod ng Diyos at hindi ninyo pinabayaan, iniwan ang inyong mga kapatid, bagkos kayo ay nakipagbakbakan kasama nila doon sa western side ng Jordan River. So nagpasalamat siya, kinumen niya sila for a job well done at for being true to the command of Moses. Pangalawa ay nag-utos siya. So hindi lang sila manatili sa kanilang pagiging matapat, kundi magpatuloy sila sa kanilang pagiging matapat. At dito mabasa natin na sinabi sa kanila ni Moises sa verse 5 na inyong gawin ang utos at batas na iniutos sa inyo ni Moises. So, iniutos niya muli, pinaalala niya muli ang utos ni Moises. At ang utos ni Moises ay ito, sinabi niya, love the Lord your God, walk in all His ways, obey His commands,
hold firmly to Him, serve Him with all your heart and your soul. So ito ay parang isang summary kung paano mamumuhay ang isang mananampalataya. At ang climax o summary sa pamumuhay na ito ay ang ibigin ang Diyos. Love the Lord your God. At kasama diyan ang paglakad sa kanyang daan, ang pagsunod sa kanyang utos, to hold on to Him, pangawakan, manatili kayo sa Kanya, manatili kayo sa inyong debosyon sa Kanya, at pagsilbihan ninyo ang Panginoon ng buong puso at inyong kaluluwa. So ito ang command ni Moises sa kanila. At pagkatapos ay binasbasan niya ang mga eastern tribes na ito. So mabasa natin dito na bago sila umalis ay binasbasan sila ni Josue at pinahayo sila papunta sa kanilang sariling lugar. Kasama din dito sa blessing hindi lang ang pagsama ng Panginoon sa kanila, kundi i-share din nila ang kanilang blessing. Dito mabasa natin na marami silang mga dala, mga tinatawag nating booty sa pagsagyera, the booties of war. At sabi ni Josue dito na i-share nila ang kanilang mga kayamanan, mga hayop, mga pilak, ginto, tanso sa mga naiwan, ang mga hindi nakasama sa pagdigma nila doon sa western side. So ano ang matutunan natin dito sa puntong ito? May tatlong or dalawang lesson tayong matutunan dito. Una ay maging matapat tayo sa kung ano man ang ipinapagawa ng Diyos sa atin. Malaki man or maliit na bagay, maging ito man ay sa ating workplace, sa ating trabaho, upang maging matapat na saksi ng ating Panginoon, or ito man ang gawain natin sa ating mga responsibilidad natin sa ating tahanan, or sa ating komunidad, or sa ministeryo ng iglesia. Kahit gaano kaliit. At dito makikita natin kung paano naging matapat ang eastern tribes na ito sa utos ni Moises sa kanila, at kung paano sila naging matapat sa kanilang sa pinagawa sa misyon na binigay ng Diyos sa kanila. Ang ngalawang matutunan natin dito ay itong sinasabi sa awit 133 verse 1, how good is it or it is when brothers and sisters live together in unity. So makikita natin dito ang pagkakaisa ng mga ng 12 tribo ng Israel. Yung 2 kalahati na meron na silang mana ay sumama pa rin doon sa 9 kalahating tribo upang tulungan sila na makibaka, na paalisin ang mga inhabitants doon sa lugar na yon. So naranasan nila yung tinatawag nating the blessing of solidarity. Sila ay magkasama, walang iwanan, at hindi nga nila iniwan ang kanilang mga kapatid doon sa mga western tribes para maangkin din nila ang kanilang inheritance. At dito rin makikita natin yung blessing of sharing. Yan ang sinabi ni Josue sa kanila, that yung mga natanggap ninyong pagpapala ay i-share ninyo sa iba. At ito ay isa ring blessing, yung pag-share ng inyong mga pagpapala. Sunod na makita natin dito sa verses 9 to 20 ay umuwi na nga ang mga taga-eastern tribes habang lumalakbay sila papunta sa kanilang lugar. Siguro nagkukwentuhan sila
At inaalala nila, nag-reminisce sila sa mga karanasan nila sa 7 taon na magkasama sila sa kanilang mga kapatid sa Western tribes. At siguro naalala nila yung kanilang pagpasok sa Jordan, yung paghawi ng Jordan River, yung pagbagsak ng pader ng Jericho na wala naman silang ginawa, at yung pakipagdigma nila sa mga nakatira doon sa lupain ng Palestine. At siguro nagtanong din sila, ano kaya ang maging buhay natin ngayon na pauwi na tayo at malayo na tayo sa ating mga kapatid, yung 9½ tribes. Ano kayang mangyayari sa atin? Anong mangyayari sa ating mga anak at sa hinaharap? At siguro, nung malapit na sila sa Ilog Jordan, ay siguro mayroong nag-suggest na bakit hindi tayo magpatayo ng isang dambana, ng isang altar, isang malaking altar na sinabi dito. At ito ay napakalaki na sa malayo pa lang ay makita mo na, at sa pagtawid mo sa kabilang panig ng Jordan, Ilog Jordan, ay makikita nila ito. At siguro na siyahan ang mga kasama nila, kasama ng sigurong nagsabi nito, at sila ay nagkaisa na magpatayo ng isang dambana. At dito, nung marinig ito ng mga taga-Western tribes, mabasa natin sa verse 10, na nung narinig nila ito, may narinig silang mga rumor, bulong-bulungan, at na nagtayo ng isang napakalaking dambana sa tabi ng Jordan. Ang mga Eastern tribes ay handa, nagtipon itong mga Western tribes, 9½ tribes, nagtipon doon sa Shiloh at handa silang makipagdigma laban sa kanilang mga kapatid. Pero mabuti na lang na hindi sila sumugod kaagad, kundi sila ay nagpulong muna at nagkasundo na magpadala sila ng isang delegasyon. At ang delegasyong ito ay pinamunuan ni Phinehas na isang pari at 10 mga heads or chief men na sinabi dito, mga pinuno ng kanilang tribo. At yun nga, nung nagkausap na sila, nagkaharap na ang delegasyon na ito at yung Eastern tribes, ay mababasa natin dito ang mga akusasyon nila, ang mga assumption nila tungkol sa ginawa ng mga Eastern tribes. Una, sinabi nila that you are breaking faith with the God of Israel. Nagtaksel kayo laban sa Diyos ng Israel. Pangalawa, sinabi nila na kayo ay tumalikod sa Diyos. Ang inyong ginawa ay pagtalikod sa Diyos. At pangatlo, sinabi nila na kayo ay naghimagsik laban sa Diyos. So, medyo mga balbibigat na mga akusasyon ito. At dapat lang na magalit ang mga Western tribes at handang makipagdigma laban sa kanilang mga kapatid. Pinaalala din nila itong 9½ tribes, pinaalala nila sa Eastern tribes, sorry, yung nangyari doon sa Peor. At doon mabasa natin sa Numbers 25. At doon ay may 24,000 namatay na mga Israelita dahil ilan sa kanila ay sumama sa pagsamba ng Diyos-Diyosan ng mga Midianite, at ito ay kasama ang tinatawag nating ritual sex or temple sex. Nagsiping sila sa mga babae ng mga Midianites sa paniniwala na mapapawi nila
maalis nila ang plague. Merong isang salot sa panahong yon at sinasabi sa atin ng mga dalubhasa na isang bubonic plague. At sa pamamagitan ng kanilang participate sa temple worship, which involves temple sex, ay sa tingin nila mapawi yung maalis yung plague, yung pandemya na iyon. So dahil doon ay 24,000 ang namatay. Nagalit ang Panginoon. At sinabi din nila, pinaalala din nila ang kasalanan ni Achan. At sinabi doon na si Achan ay ginawa niya ito sa sarili niya, pero naapektuhan ang buong Israel. At makita natin na ito ay naging malaking dagok sa kanila. Now, sa pananaw ng mga Western tribes, sa tingin nila, itong paggawaan, ginawa ng mga Eastern tribes ay pagsira ng puri nila. Ito ay paglabag sa holiness, sa kabanalan ng Diyos at paglabag sa utos ng Diyos. Kaya yung concern nila ay sa purity. Pero to their credit, hindi muna sila umaksyon hanggat hindi sila nag-imbestiga. At mababasa pa nga natin sa verse 19 na nag-offer pa nga sila na sabi nila kung marumi yung tinirhan ninyo, lumipat kayo. No? Handa silang mag-share sa kanilang mga lupain para sa mga Eastern tribes na ito. Kaya yun ang kanilang sinabi sa mga Eastern tribes. Now, meron din tayong mapulot muli na mga aralin sa bagay na ito or sa puntong ito. At merong tatlong aralin na tayong makita dito. Una ay yung pagbabago ay maaring maging dahilan ng hindi pagkaunawaan. Yung bagong sitwasyon or distansya ay maaring mag-breakdown yung communication at pagkaroon ng hindi pagkaunawaan. Siguro sa mag-asawa, kung ang isa ay nagtatrabaho halimbawa sa malayo at hindi madalas ang komunikasyon at hindi nagkikita ng madalas, ay siguro magkaroon ng breakdown of communication or hindi pagkaunawaan. So itong pagbabagong itong transition, ay maaring maging sanhi ng hindi pagkaunawaan. Isa pang aralin na makita natin dito ay huwag tayong mag-overreact sa mga rumors or sa mga bulong-bulungan at huwag tayong kumilos on the basis of assumptions. So isang lesson din ito tungkol sa misunderstanding na huwag ka agad-agad maghukom at huwag ka agad-agad umaksyon dahil lang sa mga assumptions. So withhold any action until you get the facts straight. So dito makikita natin ang ginawa ng Western tribes na nakipag-usap muna sila bago sila gumawa ng marahas na aksyon. Ay nakipagtagpo muna sila at panikausapan nila ang Eastern tribes. Kaya, ito pa, isa pang aralin, ay tayo ay maging bahagi ng solusyon, hindi bahagi ng problema. So, hindi lang sila nag-confront, nag-akusa, kundi sabi nila na eto, nag-offer sila ng solusyon. Diba? Sabi nila na handa kaming i-accommodate kayo doon sa aming lugar, sa aming lupain para lang hindi kayo magkasala o ma-spare kayo sa pagkasala laban sa Panginoon. So ito ay ilan lamang sa mga lessons na mapupulot natin sa puntong ito. So nagpatuloy
tayo sa verses 9 to 20 at makita natin dito ang paliwanag ng mga Eastern tribes. At ito ang kanilang sagot sa mga taga-Western tribes. Una, sinabi nila na alam ng Panginoon ang aming ginawa. Their intentions are clear and God knows it. Alam ng Diyos ito. At yun ang sinasabi nila, na malinis ang aming konsyensya at alam ng Diyos ang dahilan kung bakit ginawa namin ito. Pangalawa, sinabi nila, ginawa namin ito alang-alang sa aming mga anak at sa future na generations. Kaya mabasa natin dito sa verses 24 to 25 na natakot sila na baka darating ang panahon na yung kanilang mga anak or future generation ay hindi na makatawid doon sa, hindi na makapunta, makaparticipate doon sa worship at sa pag-alay ng offerings doon sa dambana, sa tabernakulo, kasi tatanungin sila, o taga saan ba kayo? Hindi kayo taga-amin. You know? At hindi kayo maaring magsamba at mag-alay ng inyong mga handog sa lugar na ito. Kaya yung dambana na kanilang ginawa ay isang paalaala na sila ay may share. We have our share in the Lord. At may karapatan silang magsamba doon sa tabernakulo at mag-offer ng kanilang sacrifices. Kaya ito ang pangalawang paliwanag ng mga Eastern tribes. Pangatlo, sinabi nila, ginawa namin itong kopya o replika ng dambana sapagkat ito ay nagsilbing saksi. Sabi nila sa verse 27 at 28, mababasa natin dito, ito ay magiging saksi sa pagitan namin at ninyo at sa pagitan ng ating mga lahi pagkamatay natin upang aming magawa ang paglilingkod sa Panginoon sa harap niya sa pamamagitan ng mga aming handog at sinusunog. So yun na nga, ito ay maging isang witness. Yun nga ang pangalan ng dambana na ito, pinapangalanan itong witness sapagkat ito ay isang saksi na sila ay may karapatan na maghandog doon sa tabernakulo at sila ay may karapatan na magsamba doon sa yung dambana ng altar ng sacrifice. So, yun ang nangyari na ipalawanag nila ang kanilang poder, ang kanilang side at makita natin dito na may makita natin dito kung paano ang version ng Eastern tribes ay nagbigay liwanag sa mga taga-Western tribes. Kaya ito ang matutunan din natin dito sa puntong ito, na there are always two sides to a story. So we should carefully listen to the other side and put ourselves in their shoes. So may dalawang panig ang bawat istorya, ang bawat pangyayari, no? Kaya huwag lang nating paniwalaan yung isang panig or yung ating sariling assumption, ating sariling paniniwala, kundi handa tayong makinig sapagkat mayroong dalawang panig ang pangyayari. We should be careful to listen to the other side, ilagay natin ang ating sarili sa kanilang lugar para maunawaan natin kung bakit nila ginawa o sinabi ang isang bagay. Kaya nakikita natin na naresolba nila ang kanilang hindi pagkaunawaan. At mabasa natin dito na dahil sila ay handang makipag-usap, handang makinig sa isa't isa, ay hindi nagkaroon ng massacre o ng pagpatayan. At sinabi dito sa verse 31, inyong iniligtas ang mga anak ni Israel mula sa kamay ng Panginoon. So, hindi totoo
yung kanilang narinig. Fake news yun, yung kanilang narinig. At yung kanilang mga assumption ay mali din, no? Hindi totoo din. At sila ay na-relieve na malaman na ito pala ang tunay na dahilan kung bakit nagpatayo ng isang dambana ang mga Eastern tribes. So sabi nila, now we know that you have not been unfaithful to the Lord in this matter. Now you have rescued the Israelites from the Lord's hand. Kaya masayang nasiyahan si Pinihas at ang delegasyon sa kanilang narinig at inulat nila ito sa 9½ tribes at nung narinig nila ay sila ay natuwa dahil yun nga ay na-avert nila yung isang malaking trahedya na silang mga magkakapatid ay magdigma sa isa't isa. So, sa puntong ito, mayroon pa ring isa pang lesson na tayong mapulot at ito ay peace and unity ensue when we deal with misunderstandings with openness and have the well-being of others and the glory of God as our motivations. So, pagkaroon ng kapayapaan at pagkakaisa, yun ang concern ng Eastern tribes, yung pagkakaisa. Yung concern naman ng Western tribes ay purity. Pero magkasama itong dalawa, itong purity, itong peace and unity, kapag kung may hindi pagkaunawaan, ay magbukas loob tayo at handa tayong makinig. At yung well-being o welfare ng isa't isa at ang kalulutian ng Diyos ang ating maging motivation. So kung yun ang ating motivation, yun ang ating gagawin, ay magkaroon ng harmony, ng peace at unity sa loob ng iglesia o sa samahan ng pag-asawa or magkaibigan. Kaya isang minor o halos hindi masyadong nagbibigay ng mensahe ang mga pastor sa kapitulong ito. Pero itong maliit na pangyayaring ito ay malaki ang maraming mga lessons tayong matutunan, lalo na sa pagharap ng hindi pagkaunawaan. Kaya sa pagtatapos, i-recap natin yung mga lessons na mapulot natin dito sa Joshua 22 tungkol sa hindi pagkaunawaan. So number 1, be faithful or committed to what the Lord has called you to do. Number 2, how good it is when brothers and sisters live together in unity. Number 3, changes or transitions may cause misunderstanding. Number 4, don't overreact to rumors and act on the basis of assumptions. Number 5, we should be ready to offer help or even sacrifice to spare others from sin. And number 6, there are always two sides to a story. And finally, peace and unity will come if we deal with misunderstanding with openness of hearts and have the well-being of others and the glory of God as our motivations. So pagpalain nawa tayo ng Panginoon at ang Panginoon ay sumama sa atin sa ngayon at hanggang magpakailan man. Amen.